Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto, yung mga ICC prosecutor, no? At iba pa na 8, no? Ipinapaaresto ng Russian court, no? Siyempre, alam naman natin si Putin ang presidente po doon, no? Ngayon po, marami po nagba-viral ngayon, iba't iba po nagsasabi, buti pa daw po si President Putin, talaga may paninindigan ang Russia na syempre, si Putin ang dadamputin doon, si Putin ang aarestuhin doon, hindi papayag ang mga Russia, mga Ruso, na ganunin ang kanilang presidente, lalo na kilala ang Russia, no? Kasi pag dinampot mo ang isa doon, si Putin man o pinakamababang tao doon, isa lang po ang resulta. Yung bansa nila ay nakakahiya, no? Ngayon po, eto pong alam naman natin sa Pilipinas kasi 'di ba? Wala na silang pakialam kung mahiya ang bansang Pilipinas eh. Basta yung sarili nila, mailigtas nila, maiangat, no? O ngayon po ganito po. Um pro painggan ito po. Prosecutor judges po. Basahin po natin. Teka lang po. Prosecutor judges po at ng ICC nasa listahan ng mga wanted at ikukulong sa Russia. Yari kayo. Alalakas ang loob nyo kasi mga ICC. Di ba? Akala nyo nakaisa lang kayo kay PRRD. Akala nyo lahat. Parang totoo nga yung kasabi na matatanda eh. Yung langaw na nakadapo sa kalabaw at pakiramdam nyo, kayo na yung kalabaw. Di ba? Nakaisa lang kayo. Nakachamba pa. Hindi naman kayo humuli kay PRRD. Dinala doon si PRRD. Di ba? Hindi dito hinuli, ha? Sabi, nakidnap daw dito. Yeah, yan ang sabi. Uhulihin niyo si Putin at hindi lang yan, si Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, huhulihin. Bakit? Masama ba? Masama ba? Pinagtatanggol ba natin ng masama? Hindi. Yung soberenya ng ng bansa. Kasi sa isang bansa may iniingatan dyan, no? May mga rights tayo na hindi pwedeng panghimasukan ng kung sino mang dayuhan, 'di ba? Kaya nga function bansa-bansa 'yan eh, 'di ba? Hindi tayo pwedeng basta pumasok uhuli ka na o may jurisdiction ka nga pero respeto 'yun eh, 'di ba? Eto, prosecutor at ang judges ng ICC nasa listahan ng mga wanted na ikukulong sa Russia. Hindi natin alam kung paano pagkulong nito, no? Baka pagpunta nyo doon, dadamputin na lang kayo at talagang kukulong na kayo, no? Pag doon kayo nakulong, nako, baka wala kayong layad. Isang Moscow court na naglabas na rin ng absensya, verdicts, laban sa chief prosecutor at 8 judges ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng kanilang indictment kay Russian President Vladimir Putin dahil sa umano'y war crime sa Ukraine, ayon sa mga otoridad ditong Biyernes, no? Para bang wala ng karapatan ng mga ibang bansa sa ginagawa ng ICC na to, na ipaglaban ng kanilang bansa. Sa pakikipaglaban, nandiyan yung pakikipagdigma. Bilang pagtatanggol mo sa sarili mong bansa, hindi maiiwasan ang anumang mga aksidente, syempre, mga natutumbang tao, nawawala. Para bang lumalabas, sila lang ang magaling. Di ba? Yung mga ICC, ang ICC na nakabase sa dahig ay naglabas ng arrest warrant para kay Putin at ang kanyang Children's Rights Commissioner na si Maria Boba Belova noong Marso 2023 na inaakusahan silang illegal na pag-deport ng mga batang Ukrainian. Tinanggihan ng Moscow ang warrant at itinawag itong void. Nagbukas ng criminal case laban kay ICC Prosecutor Karim Khan at sa mga judges ng korte. Sinabi ng Russia Prosecutor General Office na patunayang guilty ng Moscow City Court ang siyam na ICC representative sa pag-uusig ng mga inosenteng tao, illegal na detention ang tangkang karanasan laban sa mga taong may international protection. Ayon sa opisina ng prosecutor, napatunayan ng lalakyan ko para mas mabasa nyo, ha? Lalakyan natin para mas mabasa nyo, ha? Sandali. Okay. Okay. Ayon sa original opisina ng prosecutor, napatunayan ng korte na ICC prosecutor Karim Khan illegal
nagpasimula ng criminal proceeding laban sa mga Russian city mula sa Pebrero hanggang March 2022 sa Dahig. Akala mo kasi ng mga itong karim na to, akala mo talaga, nakaisa lang siya, akala mo maghahari sa buong mundo. Dito to lang ha, opinion ko yan, teorya ko yan. Akala mo silang maghahari, di ba? O, dagdag pa nito, ang ICC presidency ng walang anumang legal na basihan at inutusan ang mga judges ng chamber na maglabas ng sadyang illegal arrest warrant laban sa mga individual na ito nang hindi direktang binanggit na sina Putin at Boba Belova, sinintensya ng korte si Khan ng 15 taong pagkakakulong na ipapatupad sa oras na siya ay ma-extradite sa Russia. Oh, di ba? Isa pang tungtong mo dyan. Ang 8 judges naman ay hinatulan ng kulong mula 3.5 taon hanggang 15 taon. Nako, sureball kayo dito. Ang Russia Investigative Committee na siyang nagbukas ng kaso ay kinilala ang mga judges bilang dating ICC President na si Pet Joseph Hosmansky at ang kanyang kapalit na Tomoko Akane, pati na rin ang First Vice President Rosario Salvatore Aytala at Second Vice President Rene Alapini Gunso. Bukod pa kina Sergio Garrido at iba pang pangalan. Lahat ng siyam ay isinasama sa isang international wanted list. Di ba? Sa dami-dami nyo nga arestuhin, ha? Sa dami-dami nyo gustong arestuhin, talagang gusto nyo pa talaga si Putin. No? Talagang nakaisa lang kayo, nakachamba lang kayo kay Duterte. No? Ito, malaking insulto to at malaking kahihiyan ito sa administrasyon. Bakit? Ang Russia po may paninindigan. May mga ayaw din siyempre kay Putin. Pero hindi sila pumayag o sa social media na maaresto ang isa sa kanilang mga kalahi. Hindi dito pinag-uusapan kung sinong tao na galit ka. Hindi katulad sa Pilipinas, si Duterte ang inaresto, hindi naman daw ang buong Pilipino. Hindi. Hindi po Duterte o Bato de la Rosa ang pinag-uusapan dito o lumang gawa nilang krimen. Ang pinag-uusapan dito, yung kahihiyan ng bansang Pilipinas, nakakaintindi ba kayo ng soberenya? Nakapag-aral ba kayo talaga? Nagpolitiko kayo, hindi nyo alam ang soberenya kung ano? Kayo may delikadesa sa sarili nyo, pero yung soberenya ng bansa, hindi nyo iniingatan. Ganon ang ginawa ng Russia, na sila may delikadesa pagdating dito. Wala silang pakialam kung si Putin yan o sino man, basta yung kalahi nila, hindi nila isusuko sa ibang bansa. Tatandaan nyo yan. Ganito syempre kay Putin. Di ba? Maraming lumabas niya maraming lumabas na sa social media iba't ibang paliwanag, no? Na yun nga daw, baka daw si Putin, syempre, naaligaga. Kasi malamang sa malamang, 100%, 1,000% Nalaman ni Putin yung nangyari kay Tatay Digong. Alam yan. Buong mundo, na breaking news yun, imposible hindi alam. Presidente yan, tandaan mo. Alam yan. Siyempre, alam ni Putin yung kalagay. Siyempre, si Putin naman, na-alerto pagdating dyan. No? Kaya nga, pero may mga lumabas na balita. Ito huwag kayo maniniwala. Huwag kayo maniniwala sa lumabas na balita na si Putin daw ay nagpadala ng letter sa ICC para pakawalan si PRRD, no? Yun po kasi dito sa ating na-fact check po 'yan. Dito po. Na-fact check po ito, ayan na ng Vera Files. Hindi po totoo yung nag-post noon. Fact check, Putin not helping Duterte get released from ICC detention. Kasi ang ginagawa ngayon po, pinapakalat tong balitang ito. Iunahan ko na kayo may video pa. Si Putin daw naglabas ng letter para sa ICC, nagpadala doon para pakawalan. Ngayon, yung ibang DDS po, concerned lang po ako sa DDS, wag nyo po ikakalat to. Kasi, pag ito kumalat at DDS na nagpakalat, sisisihin kayo ng administrasyon, sasabihin, mga DDS talaga, fake news. Ano to? Tanim fake news to. Pag sino kumagat, yun ang pagdidiinan. Di ba? Ayan po, na-Vera Files po yan, na-fact check po yan. Hindi po totoo yan. Kasi sabi dito, Putin humakbang na. May pinadalang letter si Putin na ilalabas na si PRRD, lagot, BBM at ICC. Pero hindi Bagaman ito hindi totoo to, pero ito tandaan nyo Sabi ko nga, alam ni Putin na nangyari kay PRRD. Dahil ito, minsan, naging magkakilala to nung presidente si Nakamayan to na ilang beses yata Di ba? Nakausap niya to. Siyempre, alam niya,
Pag may isang dinampot na isang presidente, alam yan, no? Siyempre, hindi may iwasan yung inis, siyempre, may epekto pa rin to kay Putin, di ba? Kahit papaano, uy, dati kong kakilala, dati kong nakakamay, nakakulong na. Siyempre, paano, what if, paano nangyari sa akin to? Hindi sila papayag, no? Ganun lang po yon. Ngayon, ito, magbasa muna tayo ng komento, no, dito. Kasi ganito yan eh. Ang dami-dami nyong aarestuhin. Ito, teka muna, bago makalimutan. Alam mo nakakaya dito? Yung administrasyon natin. Sabihin ko sa inyo. Sila pumayag na si PRRD dalhin doon. Keso daw pati si Triniling. Kung talagang si Triniling mahalang taong bayan. O sige, palagay natin si Tatay Digong, maraming naapekto ang inosente. Dapat parusahan saan? Sa Pilipinas. Pero ang ginawa ni Triniling at ang ginawa ng iba pa na pink lawan, gusto si Duterte dalhin talaga doon sa ICC. Kung talagang mahal nila ang taong bayan, hindi nila isasaalang-alang ang soberenya ng Pilipinas. Sabi ko nga, kung naisuko nila at payag sila na yung soberenya ng Pilipinas ay mapahiya o mawala sa atin, what ipakaya tayong maliliit na mamamayan na taxpayer lang? Hindi nila so isuko na rin tayo, hindi sa ICC Kung yung malaki nga na issue na soberenya, nagawa nilang ganyanin ang Pilipinas, what ipakayan tayong maliliit lang? Di ba? Sasabihin nila para sa bayan. Hindi. Tumatakbo sila sa posisyon sa Pilipinas, hindi para sa atin. Tatandaan nyo yan. Dahil kung para sa atin ang pagtakbo nila, tandaan nyo, dito mananatili ang kanilang katwiran, hindi sa ibang bansa sila babase. At lagi nila, sa investigasyon na lang Shipin nyo. Yung Jonel, yung hari ng Bilibid, queen ng Bilibid na sabi, sino iniimbestigahan? Sino dinidiin? Si Sara Duterte. Makatwiran ba yon? Tama, ang galing. Siyempre, Sara, lustay, sabi. O sige, tama. Pero tanong, may iba ba? Malibang kay Sara, halimbawa lang kung si Sara nanguha talaga? Meron? Harap-harapan si Saldi. Bakit di siya nangingialam kay Saldi? Si Sara lang. Selective lang siya. So, ibig sabihin, yung pagmamahal niya na sinasabi niya para sa taong bayan, yung Junel na yon, gusto niya kay Sara lang, hindi na kay Saldi. So, hindi pagmamahal sa taong bayan ang pinapakita nila. Di ba? Kasi kung para sa bayan pinapakita nila, hindi lang kay Sara, pati si Saldi sasabayin niya. Tama, mali. Di ba? Halimbawa, ganito. Kung talagang yung bakuran mo, gusto mo lahat, gusto ko, mahal ko kayo, mga kapitbahay ko kayo. Pag ako nagbigay ng pagkain, bibigyan ko kayo lahat ng kapitbahay, huwag kayong mag-alala. Yung nagluto ka, binigyan mo yung tapat mo lang. Yung ibang kapitbahay, hindi mo binigyan. Hindi mo mahal yung kapitbahay mo. Di ba? Huwag kang magsasabi na mahal ko kayong lahat. Pag ako nagkaroon, bibigyan ko kayo, kayong 8, bibigyan ko kayo. Nagkaroon ka, isa lang binigyan mo, alam yun? Di ba? Ganun din si Triniling. Di ba? Mahal mo taong bayan? Hindi na, kaya kayo hindi na nanalo sa posisyon na mataas kasi naramdam ng Pilipino, hindi nyo mahal ang taong bayan. Totoo yan. Yan ang real talk. Napakahirap magmahal, tandaan nyo, ng taong hindi nyo kayang mahalin. Tandaan nyo yan. Basahin tayo. Paano pag binagsakan kayo ng missile ng Russia? Hindi naman mangyayari yun. Pero pag nadampot nyo, halimbawa lang, tsorya lang kung sakaling madampot nila si Putin, ang ICC, talagang baka ang Russia kumilos na. Talaga, kita nyo naman, di ba? Pagdapi ko ng Russia, pero may nakita ako dito. Hindi yan. May ano yan. Ganto daw itsura. Hindi, ano lang naman to. Nakulong sila. Siguro papupunta yan doon, ganito mangyayari sa kanila. Kulong. 15 years. Tagal niyan. Kung edad mo 60, laya mo 75 na. Ugod-ugod ka na, parang mararanasan yung sinapit ni Tatay Digong. Di ba? Hindi totoo, di ba? Nakakagulat
Siguro sa akin, Chori, alam ni Putin yung kalagayan ni Tatay Digong. Siguro sa galit niya, naisip niya, may kinuha kayong presidente dati diyan, kaibigan ko O ngayon ako naman. Pasimple siguro bumabawi si Russian. Yeah? Ako, Chori, ako na naman 'yon. Sa akin na naman 'yon, no. Tuloy natin 'to kanina, tuloy natin. Tuloy natin 'to, ha. Sandali. Babasahin natin 'to. Dali lang po. Ang dami-dami nyo kasing huhulihin. Si Putin pa talaga no? Pati si Netanyahu po, yung sa Israel. Di ba? Gusto nilang hulihin si Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel. Isipin nyo, buong nakapalibot na bansa sa Israel. Hindi niya masugsugpo ang Israel. Kayo, ICC, uhulihin nyo. Di ba? Baka pag nagalit ang Israel, di ba? Isang Iron Dome lang. Di ba? Ayun, Basta natin mga komento. Surely but surely, FRRD will be hoping ICC will destroy. Pag nangyari talagang destroy yan ng iba't ibang bansa na pag pinagtulungan mula kay by Trump, malamang mapapakawalan si PRRD niyan. I-demolish baga. Pero hindi ata mangyayari syempre yon. Hanggat syempre, pag hindi siguro tumahimik yung ICC na pagtutugis kay Putin, pati kay biruin mo, uhulihin mo, isa sa makapangyarihan sa mundo, si Putin, saka si Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, sipin mo. Nakakapagulat. Iniisip ko nga paano mo aarestuhin si ng ICC si Putin? Ano po, posasan mo? Ano, dadalhin mo, kukunin mo sa bahay nila? Alika, sama ka. Sa tingin mo, yung ang kalaban nila hindi makalapit kahit yung missile. Yung missile niya hindi makalapit Di ba? Yung posas mo pa kaya, ikaw pa kaya ang taong huhuli? Isip mo, pati yung sa Israel na Prime Minister, missile niya hindi makalapit sa lupa Di ba? Yung bala nga hindi makalapit Ikaw pa kaya huhuli? Lakas na pala loob mo. Di ba? Dapat buwagin na nila ang ICC, lumalaki na ulo nila. Kung gusto nilang ipaaresto ang tao, basta-basta na lang. Dito sa atin ang group effort para ihatid si Duterte sa Netherlands. Kayo, totoo siguro yan na connected sa Pangulo natin si ICC kasi bigla na lang pinadala sa dahig ang dating Pangulo. Totoo naman Ikaw ba naman, dadaling ka doon Sodo Airport dahil pa mga pulis doon, di ba? Sa airbase yata yun. Sipin mo naman. Talagang galit yung naramdaman doon Hindi naman talaga para sa Pilipino. Hindi, biruin mo para sa Pilipino yung ginawa nila. Hindi para sa Pilipino yun. Di ba? Samantalang sa atin, isinusuko natin ang kapwa natin Pilipino sa ibang bansa. Meron tayong sariling pagliliti sa bansa. Katunayan, meron tayong weak leader sa ngayon. Alam mo kasi, aminin nyo, pati ikaw, palengkera Malacanang, isang malaking pagkakamali yung nandiyan kayo na pinabayaan nyo. Wala kang kinalaman si BBM. Wala akong kinalaman dyan. Bakit ba si BBM sinisisi nyo? Wala pa si BBM, may kaso na sa ICC si Duterte, si Trililing ang may nagkaso. Oo nga naman. Walang kinalaman si BBM. Pero yung pinabayaan mo na ikaw ang nakaupo at nadampot at pinunta sa dahig, para mo sinabi, daig mo pa, yun talaga, may pakialam talaga. Tama, mali. Diba? Halimbawa, may nagnanakaw dyan. Dati pa lang may nagnanakaw na dyan sa kapitbahay mo. So, wala kang kasalanan kasi kalilipat mo lang. Yung lumipat ka, nakita mo siya at may kapasidad ka na sawayin yung magnanakaw. Hindi mo sinaway, pinabayaan mo. O sige, okay lang, magnakaw kayo dyan. Sige, okay lang. Wala kang pakialam. Tanong! Hindi ka sisisihin ng tao? May pakialam ka. May kapasidad kang sawayin yun. Kasi may baril ba, may armas ka. Diba? Ganun lang yun. Presidente ka, may kapasidad ka na pigilan yun. Huwag nyo dadalhin si Digong sa ibang bansa. Dito litishin yan. Sa Pilipinas, sa justice system natin. Bakit? Galit ako. Alam mo lang galit man tayo kay Tatay Digong o hindi, yung kahihiyan, soberenya ng Pilipinas, iingatan natin. Ganun ang katwir na matalino Sige. Girahin nyo yan, pati ICC.
alam mo kasi pag sinabing Russia, Israel, Amerika, China, ayan talagang digmaan talaga ang labanan ng mga yan. Hindi yan bunganga. Hindi Haha, nakakatawa talaga tandem ng dalawang to na gusto makinig sa topic nito kahit wala si Senator Marcoleta. Bakit mas nakakatawa at kuha? Okay. Kaya siguro nawala yung pera ng PhilHealth pinambayad nila sa ICC. Naku po, Russia, naku po, magandang labanan yan. Siguro may nag-iisip na dyan. Huwag nyo kakalabanin ng Russia. Hindi, subukan nyo. Alba lang subukan nyo madampot si Putin. Subukan nyo. Yeah? Sa atin kasi pumayag tayo eh. Si Putin, subukan nyo. Ewan ko lang Ewan ko naman, ako, feeling ko lang, teorya ko lang magpalipad ng isang ano yan. Di ba? Hindi nyo susoli si Duterte, di ba? Pag sinabi sa atin, isoli nyo, bring him home. Wala tayong magawa eh. Sorry lang to imagination ko lang to Huwag niyo paniniwalaan What if pa kaya si Putin na doon sa loob ng ICC, no? Nahuli. Dinala dyan si Putin. Paano kaya pag sinabi ng Russia, pakawalan nyo bukas yan. Pag hindi, magla-launch kami ng ng missile. Hindi, sa atin kasi wala tayong magawa eh. Di ba? Papakawalan kaya nila yon. Di ba? Mapanghimasok sila. Kaya katapat niyan, maghihimasok na sa kanila, kaya patas ang labanan. I love Putin talaga. Uulihin na yan lahat ng ICC. Alam mo, mga simpatya na kay Putin ngayon eh. Kasi niya, maraming galit sa ICC po. Totoo lang. Dahil hindi makatwiran ang ginagawa nila. Makatwiran yung mga, ito pala, mali. Makatwiran yung ginawa nila ng ICC. Kasi para naman sa, para sa mga kriminal eh. Pero wala sa lugar ang ginagawa nila. Yun lang yun. Di ba? Wanted na sila. Di ba? Sayang, suhol sa ICC. Yung judges natin dito, nadiktahan. Sino ba? Yung nagdala kasi, may nagdala sa atin, di ba sila Kanilaw? Sana po matulog yan. Bagong Pilipinas, walang tira, puro di ba? Magandang balita yan. Yehey, makakalaya na si Tatay Digong. Bigyan ng jacket ang group effort ng kapwa Pilipino, sinuko sa Banyaga. Ngayon lang nangyari sa tala ng buhay natin. May Pilipinong isinuko ng kapwa Pilipino. Ang alam ko, ang algorithm ng Pilipino sa kada mindset. Kaya tayo nagkaroon ng mga bayani dahil kailanman hindi natin sinuko ang ating kalahi. Tatandaan yan, gaano mang kasama ang ginawa ng Pilipino, Pilipino pa rin yan, bansang Pilipinas pa rin to. Hindi natin isusuko anuman ang kahihiyan para mabalitaan tayo sa ibang bansa. Ngayon lang nangyari to. Hindi ho ba? Iba din sa Pinas, pinakidnap at binigyan ng bonus ng mga kidnapper. Wala kasing pondo. Naniniguro ang admin ni Bangag na pondoan nila ang ICC. Sana sa gawa, hindi sa salita para wala namang husga. Alam mo, pati si Trump, galit. Nagbantay. Alam mo, isa-sanction ni Trump to mga to eh. Kasi kaibigan ni Trump sa kasi Putin, si Duterte. Di ho ba? Totoo lang. Kung pwede nga lang magsulat si Duterte kay Putin kay Trump Trump, sana hihiling lang ako na magkaroon ako ng pardon dito. Kung pwede yun, hindi ko alam kasi Amerika na yan Tandaan nyo, Amerika, number 1 yan. The best country yan. Ako, para sa akin, the best country ang Amerika. Makapangyarihan yan. Di ba? Yan yung tinatawag na bakal sa Biblia Di ba? Para sa akin, yan ang hula na lumabas na bakal. Di ba? Yan yung Amerika. Di ba? Yung sabi, sana kung pwede lang, si Tatay Digong sumulat kay Trump na sana magawa ng kahit 20% na si Duterte magawa ng paraan dun sa ICC. Di ba? Ang Russian, matino ang pangulo nila, hindi katulad dito sa Pilipinas. Pinamimigay ang mamamayan niya sa ICC na hindi kay Bato, may issue na may ICC warrant na, hindi malaman kung mayroon talaga o wala. Dapat ang Pangulo nangingialam Ano ang pangingialam ng Pangulo? Kung nakaupo ka, kung si Isko nga nakaupo kung si Isko nakaupo, malamang hindi niya ibibigay si Bato Hindi niya ibibigay si Di ba? Hindi, dito litisin yan. Di ba? At kung nalaman na pala ng Pangulo na si Bato may ICC warrant na, dapat nagsalita na siya ito binababalaan ko na kayo. Dito nyo litisin si Bato. At wag sa ICC. Papalakpakan ka, promise. Baka yung mga puso ng mga Duterte, bumaliktad pa sa'yo. Matuwa sa'yo, Pangulo. Dito lang.
Tapos gumawa ka ng letter, pauwiin si PRRD. Pauwiin yan. Alam mo baka lahat ng DDS, sa'yo pa, bumalitad pa sa'yo bumoto. Di, totoo lang. Totoo yan. Kaso hindi. Mas matimbang talaga ang galit kaysa sa pride. Tatandaan mo yan. Yung pride kaya nang isuko para lang sa galit. Oo. Tandaan niyo yan. Dito sa Pilipinas mismo, government na lang ang hatid na ka-private plane pa. Tax ng Pilipino pinambayad mula kay PRRD. Lahat ng official may langwahe, parte-parte bonus pa. Oh, na-promote pa nga, di ba? Nang LTO na yata di ba? Ginisa nga ni Senator Marcoleta yan, di ba? Oh, buti niya, don't you mess with thought guy. Putin, ganyan din sana Pinas. Paki-aresto na rin si BBM. Pero, hindi po totoo yan ayon sa Vera Files pala yung pinadalan daw ni Putin si kasi may kumakalat pinadalan daw ni Putin ng letter ang ICC para pakawalan si Tatay Digong. No? Para lumalabas sa mga post kapalit ng mga ipakukulong na ICC prosecutor. Yun ang lumalabas ngayon di ba? Huwag po tayong basta-basta maniniwala doon, di po totoo yun. No? Ito mga na-comment, totoo to kasi nag-comment talaga tong mga to. No? Oh. Ito na po, painggan po natin itong dalawang ito, nakakatawa. No, painggan po natin sila. Russia, totoo po ito, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong ng Russian court. Ito po bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, anong kapangyarihan yun sa Russia? Diba? Yan. Oh. Sabi ko nga sa inyo ito na nga lang, Israel na nga natatawa ko aarestuin daw ng ICC yung Prime Minister ng Israel. Ay, Diyos ko po. Nakita nyo ba? Ang Israel, pinagtutulong-tulungan ng bansa. Pinagtutulong-tulungan ng ibang bansa yan. Hindi matibag-tibag yung Israel. Hindi ba? Dahil sa lakas ni Vladimir Putin. Dahil sa support na rin siyempre ng Amerika. Ang sa arestuin mo yung pinuno nila. Oh! Di ba? Para kang isang digmaan na pinuntahan mo, tapos sumugod yung barbero. Dalagunting. Ano ka ba nanalo dun? Ipapares yung presidente namin. Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte bakit may arrest warrant. Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila sabi niya, wala nung plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, Ano ba gano'ng layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan Parang byland lang ata yan Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Kaka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Siguro lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Oo, di ba? Ganyan. Kung sa Pilipinas, ako hindi po pwede kayo manghimasok sa Pilipinas. Pag sa susunod na manghimasok kayo, aarestuin namin kayo dito. Ganyan ang may panindigan. Tandaan nyo yan. Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman Hindi naman namin kayo kinikilala Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jed. Ayun. Nagre-retaliate nga ngayon, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Yun, Benjamin Netanyahu.
Prime Minister ng Israel yan. Kay Trump ba? Meron na. Wala Ang problema naman. yung pinapalabasan nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Oo. Yung mismo si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Ano, kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo Oo. na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang Winawarningan niya. warningan niya. Naku, isa-sanction yata yung wag pa, kumbaga, ganito sa madaling salita, parang gusto nila ibig sabihin nito, pag may nakita si Trump na tumutulong sa ICC, yari ka. Di ba? Sino ba tumulong kay PRRD sa ICC? Siguro, hindi na nagsasalita si Trump, pero pag naulit kay Bato to, sa panahon ni Trump, ang alam ko kasi, di ba, hindi pa naman si Trump yon yung panahon na nahuli si Tatay Digong, parang yata hindi ko alam hindi ko sigurado. Si Trump na ba nakaupo noon? Di ba? Kung eto, tandaan nyo, kung eto, maulit-ulit kay Bato to sa ICC, malamang mangingilam ng ibang nasyon Lalo mga ka-allies natin Totoo yan. Teka muna, ba't kayo manguhuli dyan? Di ba? Huwag na kayo magpadala. At ngayon may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Nako, pag sinaksyon kayo ng Amerika. Di ba? Sana maisipan ni Trump isang beses. Sana lang na tulungan niya si PRRD. No, kasi Amerika lang makakatulong diyan Pwede sana Pilipinas. Pwede. Mag-request yung Pilipinas na ibalik na dito na ikulong. May chance pa tingin ko lang Kung hindi nila ititigil yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Di ba? Hindi siya papayag yung mga kaalyado niya pag-aresto. Di ba? Kaalyado, kaso si Duterte hindi niya na nakaupo. Di ba? Pero siguro, pag maupo si Sara, magiging kaalyado ni Sara yan, malamang gagawa ng paraan yan. Sorry ako lang na si Tatay Digong magawa ng paraan kahit paano. Ayun. Masama, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas. Kaibigan kasi ni Trump yan, yung si Putin. Tsaka mga kaibigan ni Digong yan My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, Skupo. Alam mo, yung kahit damputin nila si Putin dyan sa Russia, paano na damputin? Hindi naman kasi katulad ng dito sa atin yan, isinuko natin yung kapwa natin Sila hindi papayag. At kung sakaling magtangkaman ng ICC na o ano man ang damputin si Putin dyan para arestuhin, sabihin ko sa'yo, hindi papayag si Putin. Sabi ko sa inyo, bala nga, missile niya, hindi makalapit dyan Diba? Pupusasan mo, Resto din sa dahig halimbawa. May sarili siya ng grupo dyan Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, nakipag-coordinate lang sila sa Interpol. Di ba? Nahuli si Digong. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin, kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa dahig? Ngayon LTO chief na. Di ba sila kanila? Nag-escort lang yun kaya ginisa ni Senator Marcoleta yun Anong alam mo? Di ba? Ba't nagkaganyan ka? Ano ba yung premyo sa'yo? Kaya ka ba naging LTO chief ngayon? Kasi dahil premyo sa'yo, sumama ka doon sa paghuli kay Tatay Digong? Nakakahiya sa ibang bansa. Nababalitaan yan. Yun, sumama kay Tatay Digong, ano pala, isa sa mga nakaupo sa ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Nakakahiya sa bansa natin yan. Wala sila. Yan ang kahayagan po na indikasyon na hindi tayo mahal na mga nakaupo ngayon. Hindi lahat Bakit? Hindi lahat wala silang pakialam na tayo ay nalugmok sa kahihiyan sa ibang bansa. Pati ang Pilipinas. Basta sila, kontento sila sa ginagawa nila. Walang pagmamahal, handaan nyo.
Bigyan ng Hindi porket ikaw dapat lingkod ka ng bayan, public servant ka, presidente ka man, senador ka, o mayor ka, dapat maramdaman sa'yo una yung pagmamahal para sa bayan at sa mga nakatira dito. reward yun eh. Di ba? Yun yun eh. Si Marcos lang kanila yun eh. Ganun ba? Oo, Oo yun nga, yung Mm-mm. Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Oo. Digong sa dahig. Si Marcos. Marcos. Delikado talaga. Hindi ka na talaga. Marcos talaga. Hindi tanggiling. Oo, di. Lakanila nga ng apelyido. Lakanila. Ayun. Kaya pala. Pumarap sa Senado yan. Nandun nag-isa yan. Eh, no, ha? Pero ganun po ang nangyari. Okay, hanggang dito lang po muna tayo yan sa ICC usapan na yan, no? Abang-abangan natin kung ano nangyayari dyan. Sana mapakawalan si Patatatay Digong magawa ng paraan ni Trump, no? Nag-warning na pala si Trump dyan ng sanction di ba? Okay, lahat yan, opinion ko lang, sorry ako lang yan, paalam sa inyong lahat.